Hello, good morning sa lahat. This is Justin Talk News Page. But before anything else, let me greet you Happy New Year. Malapit na po ang bagong taon at marami naman tayong susungin na mga pangyayari at mga problema dito sa ating bansa. I hope we can cope with the crisis right now that we have and time to forget all these problems by the coming New Year as we celebrate it with our families. Kasama natin ang mga mahal natin sa buhay, ang ating mga kapatid, ang ating mga magulang, ang ating mga anak. I hope we will be blessed this coming New Year despite the fact that we're undergoing a very difficult time in our history as a nation. But before anything else, I would like to request you to like, share, and subscribe this channel, Justin Talk News PH. In this channel, we talk about political issues that are happening in our country right now, and we share our views and reaction, our somewhat analysis and commentaries about the situation we are in right now in the Philippines. And for this day, we will be discussing a very important topic. Actually, this is a very controversial topic na nag-circulate sa ating bansa for the longest time. Dahil nga sa impact na ginawa nito sa buhay ng mamayang Pilipino. Lalo na yung mga simpleng mga tao na nagtatrabaho lang at nagtataguyod ng kanilang kalusugan sa pamamagitan sa pagiging member ng PhilHealth. So we will be discussing PhilHealth, the PhilHealth issue dahil merong lumabas na COA audit at pinapakita ng COA audit na hindi totoo na ang PhilHealth ay financially stable. In fact, since 2022, nagkaroon na ito ng deficit sa kaniyang insurance contract policy doon sa kaniyang mga member. Kasi nakasaad sa ating batas na kailangan merong 2 taong reserve fund para doon sa insurance contract policy. Ito ang ibig sabihin kung sinong magre-retire na magiging member na sa mga seniors, meron silang kasiguraduhan na makover pa rin sila ng insurance policy sa health issue na yan under the Universal Health Care Law. So, sa balitang pinalabas ng COA na mayroong 500 billion deficit 500 billion deficit noong 2022. Then pagdating ng 2023, around 580 or 600 billion na ang utang. Ngayon sa 2024, it's estimated to be from 620 to 650 billion. So, nalalaman natin na hindi financially stable ang PhilHealth. At saka wala siyang surplus. In fact, deficit pa nga, sabi ng COA. So, anong ibig sabihin ito? Sa pag-alis ng 89.9 billion sa PhilHealth, lalo itong nalugmok sa delikadong sitwasyon. At maraming nagsasabi na it might collapse sooner or later kung patuloy itong gagawin ng ating gobyerno na hindi pagbigay ng subsidiya para sa PhilHealth para isubsidize yung mga non-contributing members tulad ng mga senior citizen, persons with disability, at yung mga indigent na kino-cover ng Universal Health Law. Nakasaad doon na ang kailangan mag-subsidize nito ang gobyerno, hindi yung mga member ng PhilHealth. O kailangan yun na magbigay ng subsidy ang gobyerno para sa kanila. So, pag alis ng
60 million, actually it is 60 million na pundo, 60 billion na pundo. Ibig sabihin, na delikado na ang sitwasyon ng PhilHealth. Dahil wala nang i-cover doon sa mga indigent, mga senior citizen at PWD. So, hindi tayo nagtataka kung pupunta tayo doon sa hospital, kukunti na lang ang ma-reimburse natin sa PhilHealth. Kukunti na lang ang mabibigay ng PhilHealth na contribution para idagdag doon sa bayaran natin sa hospital. So, ang daming kontrobersyang lumabas. Isa sa mga kontrobersya nung nangyari yung Medusa hacking last year. I think it started 2022. The NPC or National Privacy Commission found out na mayroong inefficiency o pagkukulang ng ilang mga membro ng PhilHealth sa pag-safeguard ng kanilang mga information sa kanilang mga member. Around 42 million members na apektuhan ang kanilang privacy dahil sa hacking na yon. So ang NPC nagpataw ng fine na 2% doon sa surplus fund nila na 252 billion. Ang itong halaga na to, ang fine na yan, inimpose ng NPC ay nagkahalaga ng 4.56 billion. So ang tanong, sino ang magsushoulder ng fine na yan? Kasalanan ba yun ng mga miyembro? Ngayon, ang NPC nagpataw ng mga nag-charge ng kaso sa mga tao na involved daw doon sa pag-leak ng mga private information na to, which is against sa privacy information law ng ating bansa. Ngayon, nag-charge sila ng 4 na membro ng PhilHealth. 2 noon ay mga executive commission member. So, nandito sa pinaka-helm, pinakataas ng ladder ng organization ng PhilHealth. At 2 noon ay mga computer specialist. So, hindi sila executive member. Ang tanong ng marami, bakit hindi sinama ang CEO at buong member ng execom kung gustong i-charge ng NPC? Dahil common responsibility niyan. Bakit si Lisma hindi sinama na under sa kanyang responsibilidad ang pagbantay na hindi mag-leak yung mga information ng mga members nila? So, itong 4.56 billion na ita-charge ng NPC as fine, sino magbabayad nito? Ibig sabihin ng mga private individuals na nagko-contribute sa PhilHealth. So, unfair naman yun. Dapat nang magbabayad niya ang gobyerno mismo doon sa subsidy na ibinibigay nila. Or, i-waive na itong fine na to. Pero hindi naman siguro pwede dahil lumabag sila sa batas. Pero hindi pwedeng i-charge yan sa PhilHealth dahil mga private na individual ang nagbibigay dyan ng contribution. Ngayon, ito si Ledesma, nung nakaraang hearing dyan sa Kongreso, nagyayabang pa na mayroong reserve fund, mayroong surplus fund, mayroong investment portfolio yung PhilHealth. So, ito yung prueba na talagang napaka-stable ng PhilHealth. At sinabi niya na magkaroon ng moratorium yung contribution. Natutuwa naman sana tayo. Pero kung patuloy na yan ang gagawin ng mga member, definitely mawawala lahat ng pinagpaguran nila. Yung iba, around 20 years na nag-contribute yan sa PhilHealth. At sa ngayon, mawawala pa dahil tulad ng mga ibang GOCC nag-collapse, mag-collapse din itong PhilHealth na to. So, yung mga contribution natin ay mawawala. So, napakalaking
pangyayari ito sa PhilHealth kung hindi aaksyonan ng ating administrasyon. At wala rin naman tayo ma-expect kay BBM dahil hindi naman siya nakikinig eh. Hindi naman niya pinakinggan, hindi naman niya ginawang solusyon itong problema na to. Merong mga haka na hindi talaga niya i-restore ang subsidy. Ngayon nga, lumabas pa itong mga fine ng NPC instead na pag-isipan kung paano maibalik yung pondo para sa mga indigent. Kung isipin mo rin yung mga indigent, bakit ang purpose inalisan ng 50 billion? So, wala tayong ma-expect na gagawin nila yan sa PhilHealth. So, patuloy na ganyan ang mangyari. Ang tanong nga, bakit si Ledesma hindi charge doon sa kaso na kasama doon sa Medusa hacking? Bakit hindi siya sinama? Tsaka lahat ng member ng Execom. Kasi imposible pag wala silang responsibilidad dyan dahil sila ang nasa taas, ang management, full management ng PhilHealth. So, ganyan ang nangyari ngayon sa PhilHealth. Ngayon, medyo hati nga mga tauhan dyan sa PhilHealth, pero halos lahat demoralized dahil nga sa pangyayaring ito. Meron namang gusto ng ginawa ng union na nakikipag-usap sa media. Meron namang iba na ayaw i-divulge. Pero sa pagkakataon nito, tama yung union. Dapat magsasalita kayo dahil ang union, kayong nasa PhilHealth, kahit naman kayo ang naputukan ng mga member ng PhilHealth, tuwing pupunta dyan sa opisina ninyo, nagagalit sa inyo na hindi naman ninyo talaga kagagawan yan, kagagawan ng mga management nyo. Yung nag-manage dyan na hindi naman talaga political appointment lang yung mga yan, wala naman talagang expertise dyan sa pagpatakbo ng ganyang institusyon, kaya nagka-litsi-litsi yung operation ng PhilHealth. Hindi naman yung kasalanan, pero dapat kampihan ninyo ang union nyo for this time dahil tama naman ang ginawa nila. Kailangan protektahan yung kapakanan nyo at ang kapakanan ng mga tao na siniservisyohan ninyo. So, dapat magkaisa kayo dyan sa PhilHealth. So, ngayon, itong problema sa PhilHealth, sa palagay ko, pag hindi ito magkaroon ng masidhing pag-aaral at matinding solusyon, tuluyan nang mag-collapse ang PhilHealth. Hindi natin malaman kung anong saan tayo pupunta kung mawala na yung PhilHealth. So, patuloy yung AX-AKAP na tataglayin natin. Doon na tayo tatakbo sa mga politiko, sa MAIF, doon na tayo tatakbo dahil wala ng PhilHealth. Kailangan magpaka-aso tayo, magpakaawa tayo doon sa mga politiko na yun naman ang gusto nilang mangyari para makuha ang mga boto natin para doon tayo hingi ng tulong. At ang tulong na yun, hindi naman kalakihan din. O magkano lang naman ang kaya nilang ibibigay. Maniniwala ko kay Senator Bongo na talagang marami ng pruweba na halos yung iba nga 500,000 at malaki pa ang binibigay na tulong ni Senator Bongo. Pero noon yun. Pero ngayon, wala, hindi na yun nangyayari. So, ang PhilHealth talaga nakakaawa yung mga contributor ng PhilHealth at lahat na mamayang Pilipino dahil nga tinatag itong Universal Health Law para nga magtagawid at magbigay ng magandang kalusugan sa ating mga mamamayan. Pero ngayon, hindi na mangyayari yan. So, diyan sa issue na yan, pwede natin ma-connect dito sa pangalawa nating issue with regards to the funds na bigla lang nawala. Isang sample dyan, yung mga defunded agencies like itong
DSWT, almost 90 billion ang nawala na supposed to be lahat ng calamity sila ang sumasagot at yung mga pagtulong, pagsagip ng mga indigent natin families, sila ang humaharap dyan. Bakit inaalis yan? So, ibig sabihin, itigil na natin ang pagtulong doon sa mga nangangailangan during calamities. So, we should think about that. And napaka-misteryoso ng mga pundong kinukuha galing sa PhilHealth, galing sa DepEd mismo, galing sa mga ibang GOCC na inalisan ng pundo. Ngayon, malaking balita ang nangyari dahil mismong IMF na ang nag-intervene doon sa pagkuha ng 117 billion na pundo ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Ano ba itong PDIC? Itong PDIC ay nag-a-assure sa atin mga depositor sa bangko na kung may deposit tayo na not more than 500,000, may isauli sa atin through the insurance policy na inisyu nila. Yung halaga, for halimbawa kung ang bangko ay magsara due to financial problem or nagkaroon ng pagsasara dahil nga mahina ang negosyo nila at hindi na nila kayanan ang kanilang operasyon, they are forced to shut down. Kadalasan nito nangyari sa mga rural banks na nasa probinsya. Minsan, yung iba nagde-deposit more than 500,000. Ngayon, na inalis na yung 117 billion na ito yung pera na dapat i-cover doon sa mga insurance deposit ng mga depositor, mawawala yan. Dahil sabi ng PDIC, almost 55% ng kanilang pundo na ilaan sana doon sa mga insurance sa mga depositors, nawawala na. Kaya nag-intervene yung IMF na kailangan ibalik yun. Ibalik yung pundo na yan para magkaroon ng stability ang insurance deposit doon sa mga depositors ng lahat na bangko. Ngayon, ang tanong, saan kukunin yung pera para ibalik? Kinuha nga dahil linagay sa program funds, sabi nila. Pero maraming haka-haka na ito sa lahat-lahat ng mga pera, mga pundo na kinuha sa gobyerno, si Recto pa na talagang tagahanap ng mga pera na yan, siya ang nag-iisip. Siya talaga ang nangunguna sa pag-isip kung saan kumuha ng mga pundo na yan. Ang kanilang reason na ilagay daw sa infrastructure. Pero wala naman tayo nakikitang major ticket infrastructure ngayon. Lahat naman puro repair. Wala namang major na ginawa ang gobyerno na tulad ng mga projects ni President Rodrigo Roa Duterte. Hindi nangyari yung golden age of infrastructure. Hindi yun na-maintain sa pagkangayon. So, magtataka tayo. Yung gold, ilang billion, ilang 25 tons of gold. Saan na yung mga proceeds na mga yon? Yung Maharlika Investment Fund, saan napunta yun? Ang DBP, kinuhaan nila ng 50 billion. Saan na yun? Yung ibang mga GOCC, kinuhaan nila ng pundo rin, tulad ng PDIC at PhilHealth. At sigurado ako yung ibang mga GOCC tulad ng BCDA, yung nag-operate ng Clark, at saka nag-operate ng Global City, sigurado yan ng dito sa airport, yung Cebu Port, sigurado ako may inalis na pundo dyan. Ngayon nagtatanong, saan nila dinala yung pundo niyan? Sabi nila, hinahanda daw para sa eleksyon. Sa kanyang kalaking halaga, hindi ako maniwala na lahat na yan, pwedeng mayroong parte ng pundo na yan
gagamitin sa eleksyon sa pamamagitan ng mga ayuda. Pero hindi lahat. Sa tingin ko, mayroong kamay na gumagalaw dyan at alam na natin sino yan, sinong grupo yan, sinong mga magkakamag-anak niyan, na ito parang hinahanda nila, parang wala na rito, hinahanda nila itong punto na to kung sakaling anong mangyari sa kanila, mayroon na silang baon. No? They have some amount, not only some, pero napakalaking halaga para ihanda nila sa kanilang pag-alis. Yan din naman ang tingin ng marami. So, itong mga pundo na to malamang nawala na sa ating bansa. Na ito ay nahanda kung ano mang mangyari, nakaguluhan, na hatid sa kanilang rehimen, there will be a change of regime, nakahanda na sila. At sila hindi natatakot. Dahil alam nila na baliwala rin ang mangyayari sa kanila. Na hindi sila makukulong, hindi sila madidimanda sila, pero hindi sila makukulong, walang mangyayari sa kanila, at patuloy ang kanilang pagsali sa politika sa ating bansa. Kasi nangyari na noon sa first family noon ni Ferdinand Marcos Sr. O ano nangyari? Naging presidente pa yung anak niya. Yung mga kaso nila, may nangyari ba? Meron bang nakulong kahit isa sa kanila? Sa limpak-limpak na pera na kinuha nila, ilang mga company ang kinuha nila, no? Galing sa mga totoong mga may-ari ng mga kumpanyang yan. Meron ba silang parusang natamo? Wala. No, hanggang ngayon, namayagpag pa sila ngayon. So, ang isip nila, bakit hindi nilang gawin ulit? Hindi nila kayang gawin ulit kung wala naman nangyayari sa kanila. So, parang ang kasalanan wala sa kanila, nasa atin. Dahil hinayagan natin mangyari yan ulit. So, ganyan baka, sabi pa nga ng mga taong medyo malupit magsalita, ganyan ba katanga at kabobo ang Pilipino na patuloy at patuloy linuloko ng mga politikong ito, na mga Marcoses na to in particular. They're doing this not only one or two times, maraming beses na sila na kumukuha ng pera sa bansa natin at walang parusang umabot sa kanila. In fact, halos lahat na cases na pinafile kay First Lady Imelda Marcos, ano nangyari? Halos dismiss lahat. Ngayon, yung meron silang tax cases, hindi kaya yan ma-dismiss din. And I think, parang nabalitaan ko na parang na-dismiss na yung mga tax liabilities na yan. So, kumpiyansa sila kung kahit magkano ang nakawin nila sa bayan, o itatakas nila yung pera na yan, walang mangyari sa kanila. Or those who will be the following generation sa kanilang pamilya, hindi yan maapektuhan. Kasi mismo mga pera na kinuha nila ay gagamitin nila dyan para sa propaganda ulit, at maniniwala na naman ang mga Pilipino at iboto naman at ibalik na naman sila sa posisyon. So, ganyan kasimple. Mabuti sana kung magkaroon man ng regime change, isang matibay, isang matapang, at isang matino, at isang mataas ang integridad na presidente ang susunod, na kayang i-implement ang batas laban sa kanila. Hindi katulad nung People Power 1. Ano nangyari? Totoo na inappoint si Joby Salonga para habulin nga ang mga kayamanang tinakas ng mga Marxist. Pero ano nangyari? Naging totally successful ba si Joby? Naalala niyo yung mga nawawalang maleta o nawalang attache case yata na nandoon
ang mga dokumento, mga ebidensya para magdiin sa mga Marcoses at maibalik ang mga assets na kinuha ng mga Marcoses na nasa Amerika. Ano nangyari? May nangyari ba? Hanggang ngayon, kung meron mang nakuha mga property, hindi lahat. At ang isang bagay na failure ang Cory administration is to prosecute ng mga Marcoses. Oh. Hindi sana mangyari yan, itong nangyari ngayon, kung ginawa nila ang dapat nilang gagawin noon. Kasi actually si President Cory noon, parang hindi naman talaga siya nagpalakad ng gobyerno. Nag-revolutionary government siya, pero wala namang gaanong ngipin yung revolutionary government yun. Sumani pa itong mga kaliwa, kaya lalong nagkagulo yung sitwasyon. Kaya yung mga military nag-alboruto, kaya maraming kudita ang inabot. Pinakawalan si Nadjo Masison, sila Halanduni, at iba pang mga leftist na binuhisan ng mga sundalo para mahuli. Hindi lang pera, buhay pa ng ibang sundalo ang binuhis. Kaya nagwala itong mga sundalo natin. Kaya nagkaroon ng maraming kudita. Ngayon naman, itong military natin, kailangan talaga ng matindi pang kumbinsi. Unti-unti na silang nakumbinsi, pero ang tagal nila makumbinsi. Malaki na ang damage na nagawa ng administrasyon na to sa gobyerno natin. At parang hindi pa gaanong kumbinsido ang mga military. Or talagang pinatahimik lang sila. Hindi ako nag-a-accuse, pero maraming mga nag-observe na ganyan nga nangyayari. And I hope dito sa pamumuno ng mga retired generals, sa mga retired officers, dapat natuluyan na silang kumala sa gobyerno at kakampi na sa mga tao at protektahan ang mga tao at ang konstitusyon natin. Dapat sana ganun ang gagawin nila. So, kung matindi ang susunod na administrasyon, at sa tingin ko, wala namang ibang karapat-dapat na magiging presidente susunod na may mayroong tapang, mayroong integridad kung hindi si VP Sara. At positive ako na yung ginawa ni Cory Aquino ay hindi niya gawin. At hindi niya pababayaan yung mga asset na tinakas, ninakaw at mga taong involved na yan ay mananagot sa batas. Dapat yan ang gagawin. Ang Senado dapat maging aktibo sa paggawa ng mga batas para kung anumang mga asset na kinuha, ninakaw, kinurap ng mga nasa gobyerno, ng mga congressman, mga politiko at mga cabinet members at mismong presidente at Speaker of the House, kung anumang mga paglabag nila sa batas at mga perang nawala sa pamumuno nila, kailangang maibalik yan sa taong bayan. Dapat yan at kailangan sila parusahan. Dapat sila, kung pwede, ikulong o matinding parusa pa ang abutin nila para hindi na sila pamarisan. Dapat nga, meron pa nagsuggest na yung apelido na yan, hindi na dapat iboto, hindi na dapat sumali sa politika. Kung talagang gusto natin na hindi na maibalik yung ganyang lahi. Meron siyang third degree of affiliation doon sa mga Marcoses, hindi na pwedeng sumali sa politika at humawak ng government position. Sama na rin yung mga Romualdeses. Kung merong matapang na gumawa ng ngayong batas at aprobahan yan sa Senado, parang Libya na tayo at Iraq. Ganyan ang batas sa kanila doon. Para hindi na babalik ang corruption, hindi na magiging generational ang corruption, dapat yan ang gagawin. Sabi natin, that's non-democratic, but it's the only way to protect our country from the repeating pagkaulit ng mga pangyayari na ang future generations rin ang magsasuffer. So ano ba ang future natin ngayon? Sa lahat ng mga problema na binigay ng administration na to,
kung si BP Inday ang papalit, medyo malaki ang problema ang susuungin niya. Pero sa tingin ko, wala rin namang ibang choice tayo kung hindi pumili ng magaling at marunong na presidente para masolve yung problema na yan. Sa tingin ko, wala pang politiko katulad sa kalibre ni BP Inday ngayon. Kahit nasabihin mo yung mga tulpo, sino ba yung mga tulpo? Mga balimbing naman yan. Kung saan yung malakas doon naman yan kumakampi. O ngayon, si Rapi Tulfo, ano bang ginawa? Number 2 siya sa Senate noon, nung tumakbo siyang Senado. Ngayon, number 1 yung kapatid niya. Ano bang nagawa ni Rapi Tulfo? Di ba yung nag-PCSO hearing, napakayabang niya doon? Ipal siya doon. Ano nangyari ngayon? May nagawa ba siya? Tamimi siya, tahimik. Sa mayroong dahilan. O, tapos ngayon, ibubuto natin tong kapatid niya, number 1 pa. Gumising naman kayo, mga taong bayan. Kilala natin si Rapi Tulfo. Ako si Erwin Tulfo. Dating Duterte yan. Nang makadikit ni Martin Romualdez, biglang nag-BBM yan. Wala namang ano yan eh. Ano bang matining ginagawa niyan? Yung mga tulong-tulong nila sa mga kapwa. O ngayon, ano nangyari? Meron na bang ginawa yung magandang ginawa sa bayan natin, sa congressman? Sa tingin ko wala naman eh. Dapat sana gumising ang mga tao. Alamin ang mga choices ninyo for this coming senatorial election. Kasi katulad ng 2022, hindi natin pinili ng gusto ang ating mga senators. Laging ganyan. Kaya nga itong mga magagaling nating mga Pilipino na sana dapat may luklok dyan, wala talaga silang chance. Dahil tayo nagbabase sa popularidad. Kung sinong popular, yun ang binoto natin. Yun ang nandyan sa ticket ni BBM. Sad to say, kung totoo yung established survey, ilan lang ang pumasok na Duterte senators, 2 lang. Si Bongo lang at si Bato. Si Bato nasa dulo pa. Sa bagay, wala pang eleksyon, wala pang campaigning na nangyayari. Siguro, ganyan ang epekto sa pagkangayon. Pero once mag-start ang campaigning at may lahat na lahat ng katotohanan with regards to nitong mga personalidad at mga programa na ipipresenta ng mga partido, doon na siguro ma-realize ng mga tao ang dapat nilang gagawin na ibuboto itong ticket ni President Duterte. So, napakasaklap. We're facing the new year and we have this kinds of problem, all sorts of problem. At sabi nila, resilient ang mga Pilipino. But sa resiliency natin kasi, minsan may disadvantage din. Kasi nagiging ano tayo naging naive, hindi na tayo sensitive to the real issues na nangyari sa bansa natin. Tulad ng mga issue ngayon, dahil siguro sa sobrang kahirapan din, hindi natin naisip ang tama. Kaya minsan, the only chance that we have to have our will imposed itong eleksyon. At sometimes, binaliwala natin yan. It's our solemn right to elect the correct, the right person para sa posisyon ay hindi na natin nagampanan. So tayo rin na nagsasuffer. And I hope this coming election, hindi mangyayari yan. And marami naman nagre-remind sa atin. Ang isang bagay lang na dapat nating gawin is puso natin na lahat nito ay para sa coming generation ng Pilipinos, mga anak natin, mga pamangkin natin, at mga mahal natin sa buhay na they will be the one who will lead this country in the future. So dapat tama yung decision natin sa ngayon para sa kanila. So medyo mabigat ang haharapin natin next year. So with
the correct information, with the correct attitude and character being a Filipino, kaya nating karoon ng solusyon ang lahat ng mga bagay na yan. So, for this episode, I would like to greet you a Happy New Year at salamat sa pagdalo ninyo. Kung kayo ay nasa abroad man, Merry Christmas, belated Merry Christmas, and advance Happy New Year sa inyong lahat. At thank you, and I hope you will like, share, follow, and subscribe this channel. Paki-subscribe naman, kahit pa isa-isa lang, okay na sa akin. And I hope maligaya kayo with this coming New Year with your family, with the celebrations you have, the last Christmas. Sana patuloy ang inyong pagsasaya para sa coming New Year natin. So, thank you very much for coming over at magandang umaga sa inyong lahat. Thank you po.